Anak, iwas. Kaya naman pala niyang manalo. Bakit hindi siya umatake? Teka, pinaglalaruan lang niya ang kalaban. Tingnan nyo, nakikita mo ba? Sinasadya niyang patagilin. May ibubuga naman pala, pero ayaw umatake. Kapag hindi siya nanalo, mapipilitan tayong ibigay ang minahan sa mga kamay ng kalaban. Taon-taon pa naman, milyon-milyon ang kita natin doon. Tama, sinasadya niya talaga to. Gusto niyang bumagsak tayong lahat kasama niya. Hoy, huwag na huwag mong ipapabalik ang nanay niyan dito. Ang pili na yan, salot lang sa atin. Makinig ka, basta manalo ka lang. Bibigyan kita ng 1,000 ginto. 2,000 mo. Ano bang gusto mong mangyari? Ang kondisyon ko, mula noon hanggang ngayon, iisa lang. Tatanggapin niyo ba? Oh, hindi na tayo mag-uusap. Pumayag ka na, ibigay mo na ang gusto niya. Huwag mong hayaang mawala ang minahan. Oo nga, ito ang pinakamalaking negosyo natin. Basta manalo ka, hahayaan kong bumalik ang ina mo. Dito sa pamilya natin, sa dating pwesto niya. Hoy Pilay, talagang binabaliwala mo ako ha. Humanda ka. Mamatay ka na. Anak, iwas. Patay na siguro siya. Siguradong durog ang buto niyan. Buti nga sa kanya. Pilay na nga. Ang yabang pa. Ayan na pala niya. Buhay pa niya ang kapalit. Paano na ito? Ang anak ko. Teka, hindi pwedeng ganun-ganun lang matapos iyon. Mukhang tapos na nga. Wala nang natira sa kanya. Ngayon, ang pamilya natin ay magiging katatawanan ng buong lungsod. Ang sino mang manakit sa pamilya ko, mamatay. Ina, huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi ka mamamatay. Nakakapaglakad siya. Gumaling na ang mga binti niya. Paano nangyari yun? Nasaan ang mga tauhan? Patay na ba lahat? Bilisin nyo, tingnan nyo si Tainyu. Boss, may problema. Si Tainyu, lahat ng buto niya durog. Wala na siyang silbi. Hoy. Usapan natin, paligsahan lang ito. Bakit napakalupit ng atake nyo? Kung ngayong araw, hindi ka magpapaliwanag, magkakagulo tayo. Magdedeklara kami ng gyera laban sa inyo. Walang aatras. Teka lang, huwag mo kaming idamay dito. Kasalanan lahat iyan ng batang yan. Desisyon niya yan mag-isa. Kung gusto mo, sa kanya ka maghayganti. Wala kaming pakialam. Basta wala kaming kinalaman dyan. Ang ingay nyo. Anong sabi mo? Sinaktan nyo ang ina ko. Buhay pa kayo ngayon. Isa ng malaking himala iyon. Kapag umimik ka pa, susunod na madudurog, ay ikaw. Tingnan mo nga naman. Sige, ang galing nyo. Ganyan pala talaga ugali ng pamilya nyo. Hoy kalaban, mahina lang talaga yung anak mo. Buti nga sa kanya. Nung kayo ang nananakit sa pamilya namin, bakit tahimik kayo? Ngayon kayo ang naduraj. Ngayon kayo natatakot. Anong problema nyo? Hindi nyo matanggap na talo kayo. Pansinin nyo ta. Huwag nyo nang pansinin yan. Bumaba ng stage ang bata nang walang palem. Ayon sa patakaran ng laban, siya ang talo. Tama. Bumaba na siya kaya talo na siya. City Lord. Kayo ang pinakapatas. I-announce nyo na, nasa labang ito. Kami ang panalo. Kasinungalingan. Kayo ang naunang mandaya, at nanakit habang nasa baba. Bumaba lang ang bida para iligtas ang ina. Kaya siya umalis sa stage. Patakaran ay patakaran. City Lord. Nakikiusap ako. Igawad nyo ang hustisya. City Lord. Bumaba man ang bata, may dahilan siya. Sana maging patas kayo.
Boss, sa labang ito, kayo ang masusunod. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, magiging magkapamilya na tayo. Ang problema mo, ay problema ko rin. Binayaran na natin ang makong na to. Lagay na siya. Bakit biglang? SHH. City Lord. Dahil mukhang, wala naman kayong tutol, ipagpapatuloy na natin. Teka muna, mga kasama, nakita nyo naman lahat. Kitang-kita na mahina si Tainyu. Natalo na siya. Umiyak na lang sana siya. Gusto lang iligtas ng bata ang ina niya. Bumaba man siya, matibay ang dahilan niya. Kaya sa labang ito, ang bata ang panalo. At ayon sa patakaran, dapat harapin niya ang buong pamilya nyo. Lahat ng tauhan nyo, sino pa sa pamilya nyo, ang susubok na lumaban sa kanya. Sino ka ba sa akala mo? Kahit ang City Lord hindi pa nagsasalita, may karapatan ka ba para magdesisyon kung sinong panalo? Manahimik ka, City Lord. Kayo na ang gusto niya, ay gusto ko rin. Sa round na to, si Tainyu ang talo. Kayong mga kalaban, magpadala pa kayo ng tauhan. Subukan niyo siyang haminin. Boss, nagbigay na ako sa inyo nagbigay ng ano, ako. Kung kayong mga kalaban, ay wala nang may lalaban, umatras na lang kayo. Sige, tingnan natin. Ang pamilya namin, lalaban pa rin. Kahit ang pinakamalakas nyo ay walang sinabi. Pamilya nyo, may magtatangka pa bang magpakamatay? Tama, wala na silang ibubuga. Kung ako sa inyo, susuko na lang ako. Sinong may sabing wala kaming ibubuga? Boss, tinapos niya ang ating pambato. Masyado siyang malupit. Ito, dapat gumanti tayo. Ako, lalaban para sa inyo. Teka, hindi ba yan yung bati ka na master ng kabilang pamilya? Bumalik pala siya. Wala kayong hiya. Ang kakapal ng mukha nyo. Sabi nyo paligsahan ito ng mga bata. Ang master na yan, halos 30 anyos na. Tama. Labag yan sa patakaran. Hinding-hindi kami papayag dyan. Pakinggan nyo to. Makikipagkasundo kami. Tuloy ang laban. Kahit manalo o matalo. Ang lupain sa timog, mapupunta sa inyo. Kahit ang lupain namin sa silangan, bibigyan namin kayo ng 30%. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko siyang mamatay. Ang pambato naming si Tainyu ay 100 taong hinubog ng pamilya. Ngunit dahil sa batang iyan, nawasak ang lahat. Kahit isuko ko ang buong ari-arian namin, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Boss, napakagaling ng batang ito. Pagdating ng panahon, siya ang magdadala sa atin sa rurok. Huwag niyo siyang isuko. Anong rurok? Isang bata na hindi marunong sumunod. Walang pag-asa yan. Ngayon palang suwail na siya. Bukas makalawa traidor na yan. Ang ganyang klaseng tao, kapag binuhay mo magiging salot lang. Tama ka dyan. Lupain at pera na ang pinag-uusapan natin dito. Kung mamatay man ang bata, gumawa na lang tayo ng bago. Ipagpalat na siya sa napakalaking lupain. Napakagandang deal nito para sa atin. Tama. Kahit kailan sa ina lang siya nakikinig. Hindi siya tunay na kapamilya natin. Kaya kung ang buhay niya ay pwedeng ipagpalit sa malaking yaman natin, pabayaan niyo na siyang mamatay dyan. Sige. Dahil payag kang turuan ng aming mga tauhan. Isang malaking karangalan iyon. Sa pagitan ng laban, walang sinisino ang mga kamao. Patay kung patay. Walang hiya ka. Wala kang kwentang ama. Napakagaling ng bata. Tapos ipagpapalit mo lang. Sa isang pirasong lupa, sinira mo ang reputasyon ng inyong mga ninuno. Ibinasura mo ang dangal ng pamilya mo. Ito ang pinakamasakit. Grabe ang kasakiman nila. Isang inosente. Ipinagpalat sa lupa. Kahit ang mga manunood ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Masahol pa sila sa hayop. May nagtangkang umawat para itigil ang laban. Pero pinigilan sila. Boss. Mali po yan. Mahirap makialam sa gulo ng ibang pamilya. Mga isyu nila yan. Huwag na tayong sumausaw. Ikaw, boss. Kapag nakialam ka, magkakaproblema tayo. Inaalala ko lang ang kapakanan mo. Dahil lang sa isang bata. Masisira ang paghahanap natin sa ministro. Alin ba ang mas mahalaga? Mag-isip po kayong mabuti.
Anong nangyayari dito? Bakit biglang tumapang ang opisyal na ito? Pero dahil hindi pa sigurado kung sino talaga ang totoong opisyal, hindi muna ako kikilos. Mga tauhan, dalhin ang papel at pluma. Pipirmahan na natin ngayon din ang kasunduan sa paglipat ng lupa at ang deathmatch. Bata, maghanda ka na. May sinabi ba ako? Nalalaban pa ako. Hoy Pilay, mamamatay ka na nga lang nagmamatigas ka pa. Wala ka ng kawala rito. Bata, utos ito ng iyong ama. Lalabag ka ba? Ano bang pakialam ko sa pamilya nyo? Ikaw na matanda ka. Ano bang akala mo sa sarili mo? Baliw na ba ang batang ito? Kinalaban niya sabay ang dalawang malalaking pamilya. Itinakwil na siya ng pamilya niya. Kaya wala na siyang pakialam kung sino makalaban niya. Napakasuwail mo. Wala kang galang sa pinuno natin. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mo. Sumuwi ka sa utos ng pinuno. Gusto mo ba talagang mapahiya tayong lahat? Masyado kang mayabang. Kung gusto niyong lumaban ako, ang kondisyon ko, ang taong nanakit sa ina ko, dapat mamatay. Bakit kayo nakatingin sa akin? Mga tauhan ang nanakit sa ina mo. Wala akong kinalaman dyan. Kung ganun, putulin mo ang isang braso mo, bilang kabayaran sa mga asong inaalagaan mo. O kaya ibigay mo ang mga tauhan mo. At ako mismo ang papatay sa kanila. Ha ha ha. Tama ba ang dinig ko? Isang pilay na itinapon ng pamilya. Gustong patayin ang mga tao ko. Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan. Manahimik ka nga. Humingi ka agad ng tawad sa kanila. Hoy, makinig kayo. Hindi ako nakikipagkasundo sa inyo. Sira na talaga ang ulo ng anak mo. Kapag binuhay mo pa yan, salot lang sa atin yan. Bata, masyado kang matalim. Nakakasugat ka na ng sarili mong pamilya. Dapat ka nang mawala. Magaling. Bata, dahil gusto mo talagang mamatay. Pagbibigyan kita ngayon din. Nasaan na ang ating mga master? Nandito po. Sugurin niyo siya. Patayin ang walang hiyang yan. Opo. Tapos na ang maliligayang araw niya. Tingnan ko lang kung paano ka mabubuhay dyan. Humanda na kayong lahat sa akin.